Ayan. Naniniwala ka sa cal-def that? Oo naman. Oo calorie deficit. Kung gusto mong mag-lose weight, calorie deficit. More protein. Para mag-lose. Pag nag-cal-def ka kasi, ganito yan. Ang weight ng tao, syempre hindi lang naman fats yan. Ang weight natin, hindi lang yan fats. Meron tayong muscles, may water, syempre, bones, bone natin. Kung gusto mong malose mo yung fat, taasan mo yung protein mo, tapos bawasan mo yung carbs mo. I mean, ang malose mo dapat, fats. Para hindi malose ang muscle mo, dagdagan mo yung protein intake mo. Okay? Kasi may mga naglo-lose weight, ang nalulose nila muscle, hindi yung fats. Oo. I mean, kasabay nung fats na nalulose yung muscle. So, taasan sa mga naglo-lose weight, taasan nyo yung intake nyo ng protein. Kapag mataba kayo, taasan yung intake nyo ng protein, tapos low intensity workout. Low intensity workout, meaning yung heartbeat nyo, stable lang, hindi bibilis sa mga workout na gagawin nyo. Ganon. Kasi kapag low phase ang heartbeat mo, sa workout mo, ang malulus mo fats. Oo, walking lang, brisk walking lang. Basta gumagalaw lang kayo. Huwag kayong magja-jogging, masisira yung tuhod nyo. Huwag jogging, huwag huwag kayong mag-i-intense workout pag naglo-lose weight kayo. Kailangan, low lang yung heartbeat. Slow lang. Calorie deficit, kailangan kasi pag-aralan nyo ang calorie deficit. Baka calorie deficit, sabi nyo, ang kinakain nyo na lang cracker. Ay, na lang ako, lemon cracker. Eh, paano naman yung micronutrients nyo? Diba? Kailangan, pag magka-caldef kayo, isiguraduhin yung healthy yung kinakain nyo. Diba? Hindi puro tinapay. Ay, magtinapay na lang ako. Hindi na lang ako magkakanin. Kasi nakakatabang kanin. Myth yun. Nakakatabang kanin pag sobra. Pero mas nakakatabang tinapay. Kasi ang kanin, whole food yan eh. Ang tinapay, lalo white bread, process yan eh. Oo, kanin ka na lang. Low carbs? Okay naman ang low carbs. Oo, ang low carbs yan eh. Low carbs meaning babawasan mo yung kanin mo, dagdagan mo yung vegetables mo. Dagdagan mo yung vegetable, dagdagan mo yung protein. Babawasan mo yung carbohydrate mo like rice, pasta, bread. Yan. Pero kailangan mo pa rin ng carbs. Huwag mong aalisin ng carbs. Huwag na huwag. Kailangan mo yan. Hindi maganda. Hindi magandang white bread. Hindi magandang white bread. Asin ako. Chef, totoo ba nakakaliit ng tiyan? Hot water with lemon every morning. There was a study, pero there is no therapeutic claim na ganito kasi yan. Ang explanation niya, nakakaliit ng tiyan. Hindi siya talaga yung nakakaliit ng tiyan. Hindi lang tiyan ang hinihit niya. Kapag nag-lemon ka at hot water, may article ako nabasa, may study na it activates your liver.
It activates your liver. Kapag activated ang liver mo, yung biles dyan, ano siya, mas nagda-digest or mas nagbo-burn siya ng fats. Mas nagbo-burn siya ng fats. Yun ang sabi nila, na ano ko lang din, nabasa ko lang. Pero there's no approved therapeutic claims about it. It activates your liver, tapos ang liver kasi yung nagpa-process yan ng fats. Ang liver ang nagpa-process ng mga fats sa katawan natin. So pag activated at maganda ang function ng liver mo, madadigest niya yung mga fats. Hindi siya magsistore. Kaya lumalaki yung tiyan natin, visceral fats. Yan. Yung visceral fats, nagsistuck dyan. Kaya siya lumalaki. Pero, syempre, para hindi lumaki yung tiyan or para lumiit yung tiyan mo, mag-caldef ka, tapos eat healthy. So, anong magandang bread da? Actually, lahat ng bread, hindi naman maganda lahat ng bread. May mga bread na, yung sinasabi nilang brown bread, wheat bread. Lahat ng bread merong, may oil. May mantika lahat yan, may gluten yung mga yan. May mga gluten-free pero bihira. Lalo sa Pilipinas. Magkanin na lang kayo. Magkanin na lang. Pero syempre, anuhin nyo. Okay yung brown rice. Ang pinagkaiba ng brown rice sa white rice, mas mataas, parehas lang sila ng calories. Pero mas mataas lang ang fiber ng brown rice kasi meron pa siyang bran. Alam niyo, yung bran, yun yung kulay brown. Yun yung balot ng kanin na kulay brown. Bran ang tawag. Yun yung fiber. Mayroon siya, mas mataas ang fiber ng brown rice kaysa sa white rice. Kasi diabetic ako. Nag-normal sugar ko na. Wow, Mami Mary, nice one. Galing mo kung nag-normal ang sugar mo. Nilagang kamote na lang. Tingnan mo rin kung saan ka allergic. Kasi minsan, napansin nyo sa minsan kasi allergic tayo sa rice, hindi natin alam. Allergic tayo sa kamote, allergic tayo sa bread, hindi natin alam. Yung allergic, yung parang parang kang bloated, parang kang bulging yung mukha mo pag sa umaga. Kung ano bang mas okay para sa'yo. Ano naman, malalaman mo naman yan, mas okay ba sa'yo yung rice? Mas okay ba sa'yo yung kamote na lang? Mas okay ba sa'yo yung bread? Tingnan mo kung saan ka hindi allergic. Kapag bulging ka sa umaga, nag-surplus ka. Nag-calorie surplus ka. Kapag yung pagising niya sa umaga, ay, ang laki ng mukha ko. Sa umaga. Calorie surplus ka. Nadamihan mo masyado yung carbs mo. Nadamihan mo yung calories mo. Oo. Hindi pwede masyadong... May lactose intolerance ka? Sa'yo, hindi kami allergic. 11 months na ako, low carbs na, okay naman na. Nice. Nice, ang galing ni Mami Mel, ha? Low carbs diet. Oo naman, mas maganda pa rin syempre. Consult your doctor kapag may naramdaman kayo. May naramdaman kayo sa katawan niyo, huwag niyong babaliwalain. Consult your doctor, huwag kayong magsi-self-medicate. Wag na wag. At kailangan, kapag 25 years old na kayo, kasi hindi ganun sa Pilipinas eh. Magkapa-check up lang kapag may naramdaman na. Kapag 25 years old na kayo, onwards,
at alam nyong hindi naman kayo healthy lifestyle, at alam nyong matigas ang ulo nyo, kailangan nagpapa-annual check na kayo ng blood nyo. Mura lang naman pag-iipunan nyo. Siguro abutin kayo ng 2,000. Nagpapa-annual check na kayo. Nagpa-annual check up kayo. Yung A1C nyo, yan. Yung blood sugar nyo, yan. Uric acid, trigly. Yan, pa-check nyo lahat yan. Para alam nyo. Alam nyo kung ano yung iiwasan nyo. Alam nyo yung dadagdagan nyo. Libre lang dito sa munisipyo. Nice one. Disiplina lang talaga, anak. Oo. Totoo yan, Mami Mel. Yun naman talaga. Sabi nga nila, ito yung the best advice for longevity. Longevity is yung para mahabang buhay mo. The best advice is, 3 lang yan. First, eat half. Okay? Eat half. Second, walk double. Third, laugh triple. 3 lang yan. Yan ang secret ng longevity. Eat half, walk double, laugh triple. Oo, totoo yan. Eat half. Eat half. Kailangan yung sakto lang. Yung sapat lang. Huwag yung sobra-sobra. Eat half, walk double, laugh triple. Alam niyo ba pag tumawa kayo, yung sobrang tawa, ang effect niyan hanggang bukas sa immune system niyo. Ang laughter, it enhances, it boosts your immune system. Kasi nagproproduce ang katawan natin ng happy hormone. Anong tawag dun sa hormone na yon? Anong tawag? Laughter is the best. Kaya nga laughter is the best medicine, which is true. Dopamine, serotonin, endorphin. Maraming klase ng happy hormone. May hormone na naproproduce ang katawan natin kapag nagka-hug tayo, nakikipag-hug tayo. Ano yan? Happy hormone yan naproproduce ng katawan natin. May happy hormone din na naproproduce ng katawan natin kapag tumatawa tayo, pag nag-workout tayo. Ganon. Kaya, yon, for longevity, eat half, walk double. Walk double meaning gumalaw ka, doublein mo yung galaw mo. Huwag kang sedentary ang lifestyle. Kailangan gumagalaw ka kahit na panggabi yung trabaho mo. Huwag kang uupo ng 8 hours. Kailangan every hour gumagalaw ka. Walk double, laugh triple. Totoo yan. Kailangan positive lang. Tawa nyo lang. Laughter is the best medicine. That's very true. That's the secret for longevity. Doc Chef, may tanong ako. Fasting is the best din, anak. Advance na yan. Nasobrahan sa tawa. May kakilala ko, Chef, na kausap. Pan sa phone. Yun, inatake. Na-iris na siya sa mundo. Grabe ka naman. Baka hindi niya sinunod yung eat half. At saka baka hindi siya nag-walk double. Baka puro laugh lang ginawa niya. Chef, tumatawa na ako mag-isa. Iba na yan. Eat half. Kilo ba yun? Busit ka. Baka ibang ginawa niya. Paano yan, Chef? Ikaw yung medicine namin. May peacemaker. Taman bito. Ano?
Kalimutan niya. Ay. Nagkakapitik na kami sa puyat. Tawa na lang ng tao. Walang alternative ang tulog. Matulog kayo. Chef, masama daw sobrang full na pagkain sa morning. Tapos di nakakain lunch and dinner. OMAD ang tawag dyan. May mga nag-OMAD. Actually, sanayan lang yan ng katawan eh. Pag nasanay yung katawan mo mag-OMAD, di ba meron na tayong tinatawag na adaptability. Kapag na-adapt ng katawan mo yung ganung, yung OMAD. Ito yung mga tao nung unang panahon, nagfa-fasting sila ng ilang araw kasi hindi naman araw-araw, hindi lagi silang mayroong huli. Nag-hunting sila, di ba? So, nakakain sila after 2 days, after 3 days kasi walang huli, walang hunting. So, nagfa-fasting sila. Tingnan niyo yung mga buhay noon, ang hahaba. So, okay lang kumain ng isang full meal. Siguro, kung nasanay yung katawan mo ng ganun, makaka-adapt naman yan eh. Tapos, hindi ka nakakain ng, parang isang beses ka lang kakain. Maraming nag-OMAD. Maraming gumagawa ng ganyang, klase ng diet. Kasi, you're giving yourself time to digest the food and use it as energy. Kasi, kapag kumakain tayo 3 times a day, ang ginagamit ng katawan natin as energy is yung kinain natin. Hindi yung stored fats natin. Pero kapag kumain tayo isang beses, tas nag-fasting tayo, you're giving yourself time to digest the food that you eat. You're giving yourself time to heal. You're giving yourself time to rest. You're giving yourself time to use the energy that is stored inside your body. Yun yung mga fats. Yes, tama ka dyan, RV. It's case-to-case basis pa rin sa body needs natin, guys. Yes, it's not applicable to everyone. Siyempre, hi John Mark. Siyempre, kapag mayroon kayong pre-existing condition like diabetes, it's not applicable. Okay? I'm not your doctor. Tama kayo. Mali ako. Paano pataasin ang hemoglobin? Thank you. Wait lang, may message ako. Salamat, Doc, po ba ito? Parang pataasin ng hemoglobin. Ano ba? Iron? Hindi ako sure eh. Hindi ko alam eh. Magpa-check up? Wait lang. Hi po, hello Rods. Magpa-check up para tumaas yung hemoglobin. Pag masyado na mababa yung hemoglobin mo, kailangan mo na magpa-blood transfusion. Oo. Malunggay, vitamin C. Dami ko talagang natututunan pag pinapanood kita, Dad. Okay, share natin folate. Share natin kung ano natin. Mag-take ng ferrous sulfate. Pero consult your doctor. Malunggay. Oo, alam niyo ba ang malunggay? Superfood ang malunggay. One of the superfood. It's jam-packed with nutrition. Kaya,
Consult your doctor na lang kuya kasi hemoglobin yan. Tama. Tama ka dyan. Kasi ang aanayin mo dyan, ang pagbaba ng hemoglobin mo, ano lang yan kumbaga, effect na lang yan ng underlying cause. Maybe there's an underlying cause bakit bumababa yung hemoglobin mo. Parang ganon. Turo kami ng info sa dialysis pag nababa hemoglobin namin. Oo. Pag mababang hemoglobin mo, pwedeng, hindi lang dahil malnourished ka. Hindi lang dahil kulang ka ng nutrition. Pwedeng merong underlying cause yan. Kasi may kakilala ko, bumabang hemoglobin niya dahil may problemang spleen niya. Von, thank you! Talbos ng kamote. Oo nga, maganda daw ang talbos ng kamote. Pag nag-severe bleeding. Kaya nag-dialysis? Hindi siya nag-dialysis. Blood transfusion. Magda-dialysis ka pag mataas ang creatinine mo. Ang creatinine, creatinine is the byproduct of protein. Tama? It's a waste. It's toxic. It's poison yan sa katawan natin. Pag tumaas ang creatinine mo, ibig sabihin may problema ang kidneys mo. Tama ba ako? Tama. Pag mataas ang creatinine mo, may problema ang kidneys mo. Kailangan mo mag-dialysis. Yes. Yes. Creatinine is the byproduct of protein. Pag nagpo-protein, kaya yung mga may creatinine or kidney problems, hindi sila pwede sa mataas na intake ng protein. Boil malunggay leaves and drink the juice. Kaya ingatan nyo, kidney nyo. Drink water. Walang mawawala sa inyo kapag umiinom kayo ng tubig. Make it a habit na ang liquid intake nyo lang ay tubig. Sabihin mo sa doktor mo, sobrang low blood ko. Yung nireseta sa akin na vitamin for blood, sobrang sakit sa ulo. Sabihin mo sa doktor mo. Sabihin mo sa doktor mo yan. Hindi pwedeng ganun. Inoperahan kasi siya, meron gallbladder. Inoperahan kasi siya, meron. Sino? Ano yan? Sinong inoperahan? Dapat, ang fluid intake nyo lang, water. Okay? Okay? Kasi, kung ano-anong fluid intake nyo, nag-ano pa kayo, soft drinks pa kayo, nag-3-in-1 coffee pa kayo, kung ano-anong sito, kada milk tea, frap, lahat na matatamis. Lahat na yan. Yan yung mga magpapagutom sa inyo. Oo. Nakakagutom yan, yung mga liquid calories. Ay, nakakagutom yan. Sinasabi ko sa inyo. Tama po. Oo, nakakagutom ang liquid. Bakit? Papaliwanag ko ha. Gusto niyo paliwanag ko? Ganito yan. Alam ko na paliwanag ko na to eh. Inom kayo ng 3-in-1 coffee sa umaga. Sugar spike kayo. Blood sugar spike. Tataas. Gagawin ng pancreas mo. Signal ni brain mo sa pancreas mo. Ay, mataas ang blood sugar. Kailangan mo mag-produce ng maraming insulin. Puproduce ng maraming insulin. Shhh! Madami puproduce para bumagsak yung blood sugar. Ngayon, dahil sa sobrang daming insulin na produce, blood sugar crash ka. Babagsak yung blood sugar mo. Ngayon, pag bumagsak yung blood sugar, sasabihin ng utak, bumagsak yung blood sugar. Kailangan, mag-crave ka, kailangan magutom ka. Magki-crave ka, magugutom ka ngayon. Repeat the cycle.
inom ka na naman dahil parang nanginginig ka at the middle of the day pa lang. Dahil nag 3-in-1 coffee ka ng umaga, alas 10 pa lang, alas 11, nanginginig ka na. Kailangan mo na naman uminom ng mag-soft drinks, or nanginginig ako, kailangan ko mag-soft drinks, or kaya magkape na naman ako, o kaya kain ako ng matamis. Repeat the process, sugar spike. Tapos, gano'n naman, babagsak na naman, magkikrave ka na naman. Kaya dapat, ang unang intake nyo sa umaga, proteiny at fatty. Good fats, ha? Wag sugary. Ang galing talaga nito magpaliwanag. Bali, hindi ako Doc Mami, ha? Huwag niyong gawin tubig ang soft drinks. Mataas ang sugar ng soft drinks. To po, tama po. Kaya laging mag-fusion water sa amin sa hotel water, lemon, and cucumber. You're the best doctor. Hindi ako doktor. Ang galing talaga nito magpaliwanag. Hindi, inaano ko lang, sinishare ko lang yung nalalaman ko. Pero syempre, you have to do your own research pa rin. I'm not saying na ako yung tama, na ito yung gawin nyo. You have to consult your doctor. Inuulit ko yan. Hindi yung, ay sabi nito, ganito, nagmamagaling. Hindi, consult your doctor. Magpapaikli pa ng buhay. Yes. Number 1 kalaban ng katawan natin, sugar. Number 1 yan. It can cause inflammation. Inflammation sa lahat. It can inflame everything. Kalaban yan ng katawan natin. Ang zombie cells, yan yung mga cancer cells. Zombie cells, ano yan sila? Ang pagkain ng mga yan, sugar. Oo. Ngayon, ang zombie cells, nagpo-produce siya ng chemicals na nagda-damage ng mga healthy cells. Ngayon, pag kinat mo yung sugar, mamamatay yung mga zombie cells. Okay? Diyan lalabas yung kagandahan ng fasting. Kasi kapag nagpa-fasting tayo, stop natin yung calorie intake, sugar, makakat, magkakaroon yung katawan natin, yung body natin, yung time ng body natin mag-heal. But, we have to limit water intake din. Kaso may water intake, kasi may water intake pala, pwede kang makoma. Totoo yan, batchipot. Totoo yan. Water intoxication, pwede kang makoma. Bakit? Anong explanation yan? Explain ko sa inyo. Water intoxication, kapag nasobrahan tayo ng nag-overhydration or hyperhydration, water, ano tawag yun? Dehydrated, tapos yung isa, overhydrated. Ano ba? Basta yun, water intoxication. Bababa kasi ang electrolytes mo. Okay. Pag bumagsak ang electrolytes mo, syempre water ka ng water, bababa ang electrolytes mo, mga shum. Pag bababa ang sugar mo, bababa ang potassium mo, calcium, lahat ng may shum. Pwede kang makoma. Bigla ka na lang mapupundi. Make sure na yung water nyo is, alam ko mayroong water na may electrolytes eh. Kaya yun ang gamit, pansinin nyo kaya yung Gatorade is ibinibigay sa mga basketball players, sa mga runner. Kasi ang Gatorade, meron siyang sodium, meron siyang, yes, Pocari, yes. Meron siyang potassium. Tingnan nyo yung read the label. Kasi may electrolytes. May electrolytes ang Gatorade, yan Pocari Sweat, para hindi sila ma-water intoxication. Pag water intoxication, kasi lalo niyan, prone ang mga athletes sa water intoxication. Kasi pagod, tas water intake, lalabas lahat ng malulus nila lahat yung electrolytes kapag water lang ang ininom nila. I'm drinking electrolyte na 1 liter.
every day. Hindi rin maganda. Hindi rin maganda ang sobrang daming tubig. Kailangan ano lang din. Kapag active kayo at sobrang init, palagi kayong pinapawisan, siguro, kailangan, mayroon pa rin kayong electrolyte. I-balance nyo pa rin yung electrolytes nyo. Okay lang magtubig, wag lahat ng sobra masama. Sabi nga nila, di ba? Gesto, katapusan mo na, yummy. Sa'yo na lang, Dad. Para walang bayan. Ano yun nyo rin? I-balance nyo rin. Hindi, lahat ng sobra masama. Chef, okay lang ba mag-fasting yung may GERD? Hindi. Kapag may GERD ka, you have to eat every 3 hours. Paunti-unti. Magkaroon ng hyperhydration. Water in, oo. Buko juice is also recommended, rich in electrolytes din. Yeah. Hindi ko alam. Pero mag-research kayo. Tingin ko, oo naman. Ang buko juice, yan? Diuretic yan. Buko juice is diuretic. Maganda ang buko juice sa matataas ang, hypertension. Yun ang sabi, Nabasa ko lang din. Pero there's no approved therapeutic claims. Is it true that it's better to drink alkaline water? That's a very good question. Ang tubig kasi natin, may pH level yan. Okay? Anything below, correct me if I'm wrong, anything below 6 is acidic. Anything above 6 is alkalinic. Okay? Sa mga may GERD, sa may mga hyperacidity, sabi ni Roro. Sa mga may hyperacidity, watch out sa iniinom yung tubig. Okay? Kasi may mga tubig, lalo na yung mga in-order lang natin na purified water sa yung mga nakagalon-galon. Kapag meron kayong hyperacidity or may GERD kayo, kailangan ng tubig na iinumin nyo is ang pH level niya is above 6. Never below 6. Kasi it can trigger your hyperacidity or your GERD. Okay? Lalo sa bottled water. Ang bottled water, ang kukunin nyo is mineral water. Okay? The best example ng alkalinic bottled water is Lay Mineral Summit. Yan. Alkalinic yung mga yan. Acidic na bottled water, yung mga distilled, purified, yan. Mas, sila, there was a like, Absolute. Absolute is acidic. Merong kasi ginawa na experiment na tinest yung mga water, kasi ni-research ko rin yan Tinest yung mga water, at ang pinaka-alkalinic na water is Lay Mineral. Lay Mineral. Kapag acidic ka, huwag kang bibili ng bottled water na check nyo, mag-research kayo. Check nyo. Summit. O kaya yung yung kulay pula. Ano na yung kulay pula na na tubig, na siya, pH 9. Kulay pula. 'Di ba? Meron siyang green, meron siyang pula. Pula siya. Yun yung iniinom ko dati. Distilled Wilkins. Check nyo. Nature Spring. Oo, Nature Spring. Tama. Nature Spring na pula. Nature Spring na pula. Alkalinic yan. Yan ang iniinom ko dati. Sa Pilipinas.
Check nyo yan. Check nyo yung mga yan, bottled water for, yun, acidity. Yung pH level ng mga bottled water. Wala na yun. Sa 7-Eleven, alam ko meron yun eh. Evian, chef. Kaso mahal. Hindi mo na kailangan mag-Evian. Summit. Mag-summit ka. Papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Yung bottled water pH level Philippines. Yung ginawa nilang test. Eto. Kala niyo siguro nagbibiro ako. Hi! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala si D. Pwede magpayo, pero hindi mo pwedeng... Ayan. Papakita ko sa inyo kung gaano kataas yung mga pH levels nila. Yung Aquafina, ko din yan. Detoxification. Ang dami pa ng benefits niya. Balance. Oh. Pero pag may mga advice Pa, maganda rin. So, pak na pak sa atin ngayon, ang iinumin nyo, mas Oh. Yung mga madilaw, sila yung acidic. Yung mga may blue, mga nandito, sila yung alkalinic. Tignan nyo ang tignan nyo yung madilaw. Madilaw. Ito, from here, alkalinic na yung mga yan. Tignan nyo summit, alkalinic. Blue dapat. Naniwala kayo. Kaya pala talagang binibigyan specific na name mineral water para sa milk ng baby. Oo. Pero, eto rin meron ding negative may lahat yan, may positive and negative effect. Ang mineral water naman, mas mas marami siyang, ang tawag doon, nakalimutan ko yung tawag. Mas marami siyang hard, anong tawag? Guys, tulungan nyo nga ako. Marami siyang solid, metal, whatever, anong tawag doon? Mas marami siyang, basta, hindi ko ayun. Mas marami siyang content na pwede kang mag-build ng kidney stone. Hindi mercury. Solid something. Kasi nga mineral water siya eh. Oo. Unlike pag distilled, pag distilled water talagang dumaan siya sa napakaraming purification. Unlike kapag mineral water, though mas mas alkalinic siya, pero marami siyang solid particles. Hindi ganun yung tawag. Basta ganun, something solid, hard, metal, something, parang mga ganun. Na it can contribute in building or in developing kidney stones. Something like that. You have to do your own research. Kasi ni-research ko rin yan. Yun naman yung medyo negative niya. Pero, hindi naman talagang mabilis na ganun. Hindi agad makaka-build ka ng, hindi naman. Sana marami kayo natutunan, Kung may exam mamaya. Dadapakis. Cancel ang quiz. Salamat, Doc. Hindi, kung may mali ako nasabi, you're welcome to correct me. Para, hindi naman ako perfect. Kung sinasabi ko lang yung nalalaman ko, pero you have to do your own research din. Okay?
Water that contains a large quantity of dissolved minerals or gases. Parang ganun, oo. Salamat, Dok. Hindi ka pa perfect yan. Anong tawag sa amin? Paano na yung nawasa? Heavy metals! Alaala ko na. Oo, may mga heavy metals siya. Sa nawasa, lalo na yung nawasa. Ay, nako. Hard water. Pag sa'yo, galing. Walang mali. Ang gulat ka naman. Kapag ako nabuntis, ito lagi makanitin. Business-minded ka din po. Oo. Oo, gusto ko mag-business. I mean, gusto ko business. Yung gagawa sana ako ng pang-classroom observation ko, pero mas nag-enjoy ako sa lesson mo. Thank you, Grabe ka na siya. Dami naman natutunan today. Huwag lang magpa-exam. Wala talagang mali. Anong walang mali? Ano yan, sinasabi ko sa inyo, Maylin. Hello, Maylin. Best investment for you, chef. Syempre, ang the best para sa akin na investment is yung asset na makakapagbigay sa'yo ng passive income. Yun muna. Asset na magbibigay sa'yo ng passive income. Okay? Para yung income nung passive, umulan, bumagyo, bumaha, lumindol, gumuho ang mundo, kumikita ka. Matulog ka, kumikita ka. That's passive. Okay. Dun ka dapat mag-invest. Wait lang. Best investment ay health. Wait. Alam ko yan. Okay, yun muna. Yung kita nung passive income mo, invest mo sa health, life insurance, health insurance, yan. Okay? Tsaka ka na, dyan mo na kunin yung pag-i-invest mo sa bahay mo, sa lupa mo, sa mga luxury mo. Kailangan meron kang passive income maliban sa trabaho mo. Okay? Para when you are ready to retire, meron kang passive income. Okay? Yun ang ko para sa akin ewan ko sa inyo. Basta yun lang yung para sa akin. Sabi niya para sa akin daw Passive income. Ang passive income, umulan, bumagyo, gumuho man ang mundo, kumikita ka, tulog ka, kumikita ka. Nakaiga ka, nakailata ka, kumikita ka. Mag-isip kayo ng ganun. Ganun business. Importante insurance. Huwag niyong Bitcoins. Pwede. Oo, pwede Totoo yan. Yung digital, ang tawag yan? Digital money? Anong tawag? Anong tawag sa Bitcoin? Brain fog. Anong tawag? Hindi nyo na naman alam. Crypto. Magandang investment ng crypto. Pero pag-aaralan nyo. Hindi basta-basta yung cryptocurrency. Pag-aaralan nyo. Pero magandang investment din ng crypto. Maraming nagki-crypto. Lahat ng mayayaman na kakilala ko nagki-crypto. Marami. Digital currency. Yes. Digital currency.
Sa Philippines kasi, hindi nila mataksa ng crypto, ang digital currency. Kasi wala naman tayo dyang wala tayong digital, kalimutan ko na naman yung term. Ito na sinasabi ko kapag hindi tayo hindi nila mataksan kasi wala tayong digital Bakit hindi nila mataksa ng cryptocurrency, digital currency sa Philippines? Wala tayong digital marketing. Hindi. Lo? Oo, wala tayong, merong digital. Nakalimutan ko. Ano ba yan? Wala tayong pera. Digital access. Digital capacity. Digital wallet? Hindi. Digital ba? Digital currency? Hindi. Wait lang isa-search ko. Hindi ko alam. Hindi ko yan hindi yan sakop ng utak ko. Bakit hindi nila basta digital. Digital BIR. Parang ganon. Basta wala tayong ganon. So, hindi nila ma-regulate. Ma-regulate ba ang tawag? Hindi nila mataksan or something. I don't know. Basta! Huwag nyo na isipin, hindi ko yan alam. Huwag nyo na akong anuhin. Kayo po, meron na kayong passive income na isip. I live in 100 Islands. I live near 100 Islands dyan sa Philippines. So, pag magpa-passive income ako, gusto ko, it's either hotels, transient houses, or apartments. Apartment buildings. Yan. Yan yung tatlong naiisip ko na kahit uupo ka na lang. Yan yung naiisip ko. Kasi tourist spot sa amin eh. Depende rin yan sa nyo. Kung malapit kayo sa schools, mga colleges, pwede nyo gawin yan, mga apartments, boarding houses, pwede nyo gawin yan. Or sa amin, malapit kami sa school, malapit ang tourist spot sa amin. So, pwede. Diba? Ayaw mo grocery store, Dad? Don't get me wrong, about sa grocery stores. Alam ko maraming mga big time, owners ng mga businesses dyan. Napakarami.
Napakaraming big time dyan. Pero as maraming mga nagba-buy and sell, maraming mga successful. Maraming mga successful. If you, pwede ka mag-start sa buy and sell. Pero, kumbaga, napakaliit ng possibility na mag-success. Hindi ka biglang sumakses. Okay? Kasi bibili ka ng product, tapos ibibenta mo. Bibili ka ng product, ibibenta mo. Okay? Para sa akin, hindi ako financial advisor, hindi ako licensed, hindi, na para magsalita ako ng ganito. Mamaya may magko-comment na naman dyan. Lisensyado ka ba para magsalita ng ganyan? Masusuntok ko kayo. Ano lang ako, yung alam ko lang. Magandang business para sa akin, as a starter. Businesses that has something to do with services. Opinion ko lang, Businesses that has something to do with services. Like, what are those businesses? Na ang puhunan mo is pagod. Okay? Totoo yan. Salon. Spa. Totoo yan. Barbershop. Car wash. Totoo yan. Food services. Yes, catering services. Oo. Maganda yan. Panimula yung mga business. Businesses. Car aircon shop. Yes. Pwede yan. Yung mga talyer-talyer. Oo. Basta, it has something to do with services. Nakuha ko naman tong advice na to sa isang license na advisor din. Totoo yan. Basta it has something to do with services. Oo. Perfect yan. At talaga ba, chef? Oo. Ruro. Tinulugan mo kami kanina. Uubusin natin lahat. For me then, one of the best is apartment. Yes. Matagal lang ang ROI. ng apartment. Ganito kasi yan. Kapag nag-apartment ka, hindi mo agad mababawi. Matagal ang ROI niyan. Pero, the thing there is, it's there already. Pwede mo siyang ipasa sa susunod pang mga henerasyon. Diba? Konting na lang yan. Konting, siguro, repair, ganun. Nandun na siya. Matagal nga yung ROI niya, pero once you retired, kaya niyang isupplement yung mga pangangailangan mo once you retire. Okay? Matagal lang ang ROI. Unlike pag mga services, mabilis ang ROI ng services. Totoo yun. Mabilis ang ROI ng services. Yun ang sabi din sa akin, Tapos, unlike kapag nag-buy and sell ka, halimbawa, grocery. Maliit na grocery. Magpuhunan ka ng 100,000, tutubuan mo ng 10%, sa 100,000, kailangan mo mabenta yung 100,000 na puhunan mo bago ka tumubo ng 10,000. Gets? Gaano katagal yung ROI? Tagal. Kaya mo bang ibenta yung 100,000 na laman ng tindahan mo sa loob ng isang buwan? Ganoon. Problema lang yan pag hindi makabayad sa rent ng house. Siyempre, meron kang mga, mga pre-requirements bago ka magparenta ng bahay. Pag nagparenta ka ng apartment. Take note kayo, guys. Final exam tayo mamaya. How about farming? Hindi ko alam ang farming Hindi ako sure sa farming kung paano, how does it work? How about meat shops?
Hindi ako alam eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung paano ano niya. Kasi hindi ko pa na-try. I'm a sari-sari store owner. Di ba, mami, kapag may apo ka, sa isang balot ng sabihin na nating chichirya. Sa isang balot ng chichirya, bida. Meron pa bang bida? Okay. Kapag kinain ng pamangkin mo o ng apo mo, yung dalawa, wala ka ng tubo. Diba? Oo. Wala ka ng tubo. Ganon yun. Tama. Yayaman tayo dito. Baliw. What risks you take when it comes to business? Basta don't put all the eggs in one basket. Power. Don't put all the eggs in one basket. Sa grocery lang din, pag nakita nila na malaki na ang store mo, papautangin ka ng paninda. We just franchise travels and tours. Nakakapanibago. We just franchise travel. Wow! Nice, Maria. Magandang travel and tours. Travel and tours agency is one of the best example of services. Oh, services ang binibenta nyo dyan, di ba, Maria? Sa travel and tours. Services. Maganda yan. Tingnan yung mga doctors. Ano binibenta nila? Services. Ang notary public. Anong binibenta nila? Services. Services. Pharmacy yung medicine. Yes, 4 months pa lang. Nice. Congratulations, Maria. Manghihilot. Yes. Massage. Services yan. Punan niya lang lana. Lana at dahon ng saging. Yung tinatapal na ganun. Pag tinapal niya yung dahon ng saging na ganun, pag hinatak niya, hindi mahatak, may pilay ka. Oo nga. Pag dumulas yung dahon ng saging, wala kang pilay. Pag hinatak niya ganun, ay, may pilay to. Tapos kapag nahilot niya na, pag tinapal niya ganun, hinatak niya, dudulas na yon. Totoo, hindi na naman kayo naniniwala. Oo nga. Oo, ganun yung kapitbahay namin. Naubos yung dahon ng saging namin. Dami niyang pasyente, Oo. Dami niyang pasyente. Lagyan niya ng langis. Dahon ng saging. Umiga ka. Lagyan niya. Tapos hahatakin niya. Ayaw mahatak. Yung dahon ng saging. Kumapit sa balat. Tapos nilagyan niya ng langis. Lagyan langis. Tapos hilot. Pag ganun niya, paghatak niya ganun, wala na. Awanan. Sabi niya, wala na. Ganon. From business to albularyo. Kasi may lana na. True. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Ilocano. Na yun ang ginagamit, dahon ng saging. Pag kumapit yung dahon ng saging, may pilay ka. Totoo yun. Magaling pero siya. Nahilot niya yung pilay ko noon. Castmate, pakopya mo. Siya, totoo. Manghihilot. Pinahilot ko yung likod ko noon eh. Sakit. Ang kipuing.
Pero syempre, kapag mga nabalian naman na kayo ng buto, huwag nyo na pahilot. Hindi na advisable pahilot. Halimbawa, ang injury nyo. Pakita ko sa inyo Pag ang injury nyo dito siguro, sabi na naipit na ugat. Siguro katanggap-tanggap pa na, ay pahilot ko to kasi baka naipitan ako ng ugat o na Siguro, kapag wala kang pera pang pa-x-ray, pahilot mo lang siguro, pwede. Pero kapag ang body mo naman, ay ang injury mo dito, ay hindi mo na ipapahilot yan. Hindi na ihilot ang nabaling buto. Yan sabi ko sa'yo. Kasi may mga nagpapahilot dun. Dito yung bali. Ay, hindi na niya tinatanggap. Hindi kami tumatanggap. Major case. Hindi sila tumatanggap ng mga major cases. Pag dito naman yung pilay nyo, hindi na pilay yan. Fracture na yan, nakong. Magpa-x-ray ka. Magpa-x-ray ka na akong. Please. NN, wow! Thank you sa Galaxy. NN, thank you, kiss kita. Kanina pa ako nagsasalita dito. Ngayon lang may nagpa-Galaxy. Isa pa. Guys, tulungan nyo naman akong gawin natin to. Itong flash. Flash Bilis mabago talaga usapan. Ay, wala yung mga flash goals. Yung mga flash goals, walang flash goals. Hayaan mo na. Bayad sa consultation. Totoo sa ganun ko dinadala anak ko. Pag may ubo yung anak, pahilot. Pag may ganito, pahilot. Pahilot. Siguro pahilot nyo, isang beses. Pero, kailangan nyo pa rin ipadoktor. Ipadoktor nyo, tapos pahilot nyo. Kung gusto nyo ganun. Pero kapag fracture, alam nyo naman ang fractured sa napilay lang. Naman ako, nagpapahilot naman ako. Pero, case to case naman yan Hindi naman, pag dito na yung, hindi napilay yan Natukkulan, uncle. Please. Galing talaga sa comp skill ito ni Kuya Michael. Doktor kwak-kwak. Mamaya na sa Encanto. Ay, iba na naman topic. Doktor kwak. Meron kasi nun, uso ang COVID Uso ang COVID. Ay, ang dami niyang pasyente. Di takot kami. Takot kami nun sa kanya lumapit kasi uso ang COVID. Tapos ang dami niyang pasyente nagpapahilot, hindi makahinga. Sabi niya, ay, hindi ako tumatanggap dito ng ganyan. Hindi makahinga. Doon pinupunta. Oo. Hindi ako tumatanggap ng ganyan. Pero yung hinihilot niya pa rin, pero ina-advise niya, pumunta pa rin sa doktor. Meron yung hindi na talaga makahinga, namumutla na. Ay, dalhin nyo na sa doktor, hindi na ako tumatanggap ng ganyan. Natural. Tatanggapin mo, hindi makahinga. Paano mo hihilutin yung lungs niya? Oo. COVID na naman. Ang ramdam mo talaga. Dami natutunan. Sana may natutunan kayo. Thank you so much sa inyo sa pagtambay nyo sa akin. Mag-end live na ba tayo? Maraming natutunan. That's it for today. Okay, bring out 1/4 sheet of pad paper. Number your papers 1 to 10. Nika Dulay!
Question number 1. Wala na naman kayong papel. Wala manghihingi ng papel. Yung mga walang papel dyan, huwag magkukwis. Hingi kayo ng hingi ng papel. Meron. Christy, thank you. Von, thank you, Von. Appreciate you. Ang sungit ng teacher. Kasasabi ko lang, 1/4. 1/4 nga. Kasasabi lang, 1/4 po ba? Yung sinasabi ko sa'yo, di ka na naman nakikinig, ha? Question number 1. What are the 2 types of melanin? 1 and 2 yan, ha? What are the 2 types of melanin? Wala mangungopya. Sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo alam. No cheating. Melanin 1 and 2. Question number 2. What is which is better? Na nga. Parang tanga dito. 0 na agad. Bagsak. From the top ulit. Okay. Magbell. Melatonin. No. Rice. Which is better, bread or rice? True or false? Maturog kan. Oo nga, alas 10 na. Daw ng saging. Ang tawa ako sa inyo. Ay, no. Sana marami kayo natutunan. Kanina pa ako nagdadaldal. Actually, kasi mag-isa ako dito. Si Mama Sherry, umalis. Tapos si Moana, umalis din. Si Grandma tulog na. Ako na lang mag-isa dito sa baba. Ako lang mag-isa dito. What does NAC stands for? Dami natin na pag-aralan ngayong araw na to, ha? Oo nga, dami. Dami nating ano. Oh, no answer. Question number 4. Blank water and acetylcysteine. Wow! Blank water is good for hyperacidity. Gagaling nyo talaga. Nako. Sinasabi ko. Cold. Cold water. Wilkins. No.
Alkaline water. Tubig poso. Next. Question number 5. Question number 5, 6, 7. What are the basic 3 rules that we discussed for longevity? 3 na yan agad. 7 na yan. Eat half. Okay. Question number 8, 9, 10. Okay. Eat half. Walk double. Laugh triple. Okay. Laugh triple. Yes. Tama. Okay. Question number 8. Ano ang ginagamit nung manghihilot sa kapitbahay namin? Pang x-ray. Bulong saba. Bulong saba. Ay, naku. Bulong saba. Bulong saba yung pinang-x-ray niya. Galing. Daw ng saging. Tapos pag nagulat yung bata, ito pa, at PS, additional knowledge. Pag nagulat yung bata, pinapatawas. Alam niya yung tawas. Totoo to. Oo, maraming nagtatawa sa amin. Yung binabalatan yung binabalatan yung palay. Babalatan yung palay. Tapos igaganon dun sa bata na nagulat. Tapos igaganon sa tubig. Tapos pag tumayo yung bigas, kukunin yun ng bulak. Tapos ilalagay dito sa damit. Tatalian, nakaganito sa damit. Totoo, naranasan niyo na yun. Oh, santiguar. Oo, papasantiguar. Oo, lalagay sa damit. Oo, ganun yun pag nagulat. Oo nga, nagpaisawan. Daming alam talaga. Random. Okay, question number 9. Dapat alam niyo to. Ano ba? Ano ba yung mga na-topic natin sa sobrang dami? Hindi ko na alam. Ikaw na talaga. Okay. Blank drops when you drink too much water and it can cause coma. What drops? Question number 9. Blank drops. Yung talino ni Babak Marie. Electrolytes. Airdrops. Airdrops. Electrolytes. Pag na-dilute ang electrolytes mo sa too much water, kapag nag too much water intake ka, madidilute ang electrolytes mo, babagsak yan, and pwedeng mag-stop ang function ng brain mo. Pwede kang makomatos kapag nag-water intoxication ka.
Okay. Eye drops. Research nyo. Totoo yan. Worst cases na yan, ha? Mga worst cases na yung mga yan. Question number 10. Bonus na yan. Para naman may makuha kayo. Bonus na yung question number 10. Pass your paper. Finish or not finish? Bonus na yan. 0. Pass na kuya. Sir, may I go? 1 out of 10. Hindi, sana may mga natutunan kayo ngayong araw na to. I'm not your doctor. Tama kayo. Mali ako. Okay? Do your own research. Do what's best for you. Do what works for you. Okay? Sabi ko yun sa inyo. Okay. Question number 10. Last. What do you call the byproduct of protein? Sige nga. Byproduct of protein? Mineral. Secret. Creatinine. Ang galing, ha? Ang galing. Creatinine. Ang galing nyo, ha? Ang galing kayo sa science. Secret. Kreya. Ay, nako. 10:27 na pala. Nawala na yung one. Nawala na yung one bonus na sana. Ay, no. Sir, mag-change course na lang po ako. Lubayan mo, chef, ang lecture. Baka may quiz na naman. Tama na. I hope marami kayo natutunan sa atin sa live natin today. Sana yung iba doon may apply nyo. Floor wax na lang talaga pag-asa. Floor wax na lang talaga pag-asa para pumasa. Ay. Floor wax. Napaka-elementary talaga yun, no? Floor wax. Kaya magdadala ka ng halaman. Magdala ka ng halaman. Floor wax. Chef, ligo na. Maya-maya. 10:28 na. At least hindi na ako magla-live pag nakahiga na ako. Mag-end live tayo 10:30. 2 minutes na lang. Mag-drop na ako niyan. Shift course. Pag ako teacher nyo, baka hindi kayo mag-drop. Tatawa lang kayo ng tatawa. Siguro pag naging teacher nyo ako, ang sarap siguro mag-aral. Tatawa lang kayo ng tatawa. Oo, patatawanin ko kayo. Tapos ganito ako magturo. Ay, sinasabi ko sa inyo. Susuntukin ko kayo. Sarap siguro magturo pag gano'n, no? Squat na. Hindi na uuwi. Bakit naman di ka uuwi? Kahit Sunday papasok.
Nako. Ay. Malamang panay-reklamo ng kataming classroom. Maging sip-sip sa'yo sapat na. Wala na kami natutunan sa kakatawa. Enjoy siguro ako magturo pag nagturo ako. Mag-change career na kaya ako. Mag-teacher na lang kaya ako. Physical attack. Siguro pag nagturo ako, tawa ng tawa siguro yung mga estudyante ko. Siguro ayaw nilang umabsent. Dahil mag-enjoy sila sa klase ko. Oo, pakiramdam ko lang. Pero ang ayaw ko gumawa ng lesson plan. Ako, mahirap gumawa ng lesson plan. O sige na, 10:30 na, mag-i-end na ako. Guys. Okay? O, kalmahan nyo na. Mag-end na ako. Maiko Nation, Maiko Teen, kiss ko na kayo. Guys, kiss ko na kayo ha. Para, makapag-ready na rin ako ng sarili ko. Kiss ko kayo saan? Huwag ko na kayo i-kiss. Ang dami nyo ng kiss, puro kayo kiss. Dami ko ng kiss sa inyo. Bye. Sa lahat ng dito, subscribers na nandito, ang dami nila. 52 subscribers na nandito ngayon. Kiss ko kayo. Isa pa. Sa mga mamis na nandito, sa mga mami ko na nandito, kiss ko kayo. Isa pa. Okay? Sa lahat ng nandito, followers, sa lahat ng supporters na nandito, sa lahat ng friends ko na nandito, na nakikinig, na nakaantabay, sa mga viewers, Nika Dulay, thank you, love you too. Kiss ko na kayong lahat. Kiss ko kayo sa mata. Kiss ko kayo sa ilong. Kiss ko kayo dito. Kiss ko kayo dito. Jerlyn, thank you. Natutunan kami. Sana marami kayong natutunan ngayon. Love you too, Mami Mel. Sana Margot, hello. Maria. Sana Alec, hello. Saglit, ang dami yung comment. Sana magamit nyo yan sa pang-araw-araw nyo pamumuhay. Pero, pa rin do your own research. Okay? Do what works for you. 0 ako sa exam. Thank you Thank you so much sa inyo lahat. Kiss ko kayo isa pa. Okay? Bye guys. I love you all. Mrs. Kiss kita. Ruru, kiss kita. Chadi, kiss din kita. Bye guys. Noemi. Babak Marie. Hindi ko na mabanggit lahat. Huwag kayong magtatampo. Kapag hindi ko na babanggit yung pangalan nyo, suntukin ko kayo. RV. Love you, Chef. Love you too. Dino. Good night. Ann. Renz. James. Bing. Marie Grace. Mags. RV. Batchipot. Ann. Bilis. Rosane. Juby. James Canales. Dino. Nav. Ferlin. Faye Aguirre. Miss Virgo. Len Mercado. Ray. Mar. Lynn Carion. Nika Dulay. Mariel. Renz. Daniel Gonzalez. Arlene. Cutie Girl. Baby Labs. John Mark. Siyempre, kasama ka doon. Leia. Maria. May pakikilala ko kay Mrs. Very soon. Antabayanan nyo yan. May pakikilala ko kay Mrs. Antabayanan yan. Ano ko pa? Niluluto ko pa. Tayo nyo lang.
Pakilala ko kay Mrs. May bagong tambalan tayong aabangan. Oo! Ay, sinasabi ko sa inyo. Kikiligin kayo. Oo! Kinilig na si Mrs. eh. Papakita ko sa inyo Face reveal. Ay! Mrs. Kinikilig ako para sa iyo, Mrs. Akala ko ba mag-end live na. Reveal. Tsaka na lang tayo mag-reveal. Bukas na. Pinakita ko kay Mrs. kanina, sinend ko sa kanya. Mrs., may pakikilala ako sa iyo. Sinend ko sa kanya, kilig na kilig. Sabi niya, ay, anong height niyan? 5'9" ka ako, 5'11", matangkad ka ako kay Mrs. Oh, sige, pwede rin. Sabi niya, sinend ko yung mukha. Ay, nagustuhan din ni Roro. Oo. Daddy, sabi ni Mrs. Oo, tangkad. Tapos, malaki katawan. Pakilala ko kay Mrs. O, sige na. Reveal na. Hindi re-reveal ngayon. Bukas na. Bukas na tayo mag-reveal. Send mo sa GC. Hindi. Tsaka na. Bukas. Sige na guys. Mag-end na ako. Bye-bye. Love you. Ay, pabitin. Love you guys. Huwag yung kulitin si Mrs. Love you guys. Bye-bye. Kiss ko kayo. Isa pa. Love you guys. Bye-bye.